Purihin ng Diyos. Isang maligayang pagkikitang muli dito po sa ating programa na kung saan tayo po ay pinagpapala ng Diyos. Ito nga po ang araw-araw na pagpapala at ngayong araw na ito ay hayaan niyo po muli na makapagbahagi ako ng isang katuruan na kahit ako mismo ay na-bless po talaga. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pagdako nyo sa lugar na ito, Panginoon, ng aming pagtatagpo, Panginoon. Dahil ang hangarin po ng aming puso ay tunay nga mapagpahala kami. Hayaan mo, O Diyos, na ang iyong kagandahang loob, ang iyong pag-ibig ay maranasan po namin na sa pamamagitan po ng inyong mga salita, tunay nga makatanggap kami ng iyong pagpapala. Lord, salamat po at pagpalain niyo po ang inyong tagapagsalita sa sandaling ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Siya nga po, mga minamahal. Talagang napakaganda ng araw na ito at gayon din ang nais na ipabahagi sa akin ng Panginoon. Dahil ako po naniniwala, bawat mananampalataya ay dapat taglay itong katangian na ito. Ito po yung isang Kristiyanong humaharap sa anumang pagsubok, sa madalit salita, siya nga po ay talagang magpapatuloy na maglilingkod sa ating Panginoon ng walang atrasan. Oo nga po, napakahalaga po, no? Dahil po tayong lahat ay meron tayong desisyon, no? At wala naman po siguro tao na magsasabi na wala siyang gagawing desisyon sa buhay na ito. Okay? Kaya nga po, there's no such thing as no choice. There's always a choice. Okay? At kung ilalagay natin sa usapang espiritual, dinadala tayo nito doon sa isang parang naalala ko po isang awitin, ano? No, I'll follow Jesus and there's no turning back. Yun nga po, ito po isang desisyon, tipo ba? Na kapag tayo sumunod na sa Panginoon, ay hindi na talaga tayo dapat aatras. Okay? Kaya nga yun po ang title ko dito, Walang Atrasan. Okay? So, may kailangan tayong malaman ng mga life lessons para matutunan po natin talaga ang totoong pagsunod sa ating Panginoong Hesus. At nang sa gayon, wala nang turning back, wala nang atrasan. Unang-una, nakita ko po na mahalaga sa isang mananampalataya na meron siyang malinaw na pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? That we must have a clear understanding about who Jesus is. So sa desisyon natin gagawin, dapat alam natin ito ay mabuti o tama, no? Sa kanyang dahil ito'y magreresulta kasi ng kahinatnan. At ang inaasahan po natin ay mabuting kahinatnan kung tayo man ay gagawa ng desisyon. Okay? So nakikita mo na, dapat ang destiny ng iyong ginawang desisyon. Kaya nga po sa tekstong ito, makikita po natin na maging ang Panginoon ay binigyan niya ng pagsusulit ang kanyang mga alagad kung talaga bang siya'y nakikilala nila. At tinanong niya sila kung sino nga ba siya. At nakita po natin, sabi siya si Elias. Ang sabi ng ilan ay siya daw po yung ibang propeta. At si Pedro po, maalala po natin sa Apostol Pedro ay nagsabing, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. So tinesting niya rin yung kanyang mga alagad. Okay? So alam niyo po kasi, ang pagiging isang alagad ay kailangan po sa konteksto sa wikang Griego na yung tinatawag po na matetes. No? Ang ibig po sabihin nito ay mag-aaral. So kaya nga po, ang mga lingkod ng Panginoon na hindi talagang umaatras at talagang tuloy-tuloy na sa paglilingkod bilang disipulo ng ating Panginoon ay yung may talagang pagkakakilala sa Kanya. At meron siyang puso ng pagiging isang mag-aaral. Okay? Kasi kung di po tayo mag-aaral, wala po tayo matututunan, paano po natin may papakilala ang Panginoong Hesus sa ibang tao? Kung tayo po mismo, hindi natin siya kilala. So, lagi pong bahagi ng pag-aaral ang pagsusulit. Tama po ba? Kapag walang pagsusulit, paano po susubukin ang napag-aralan? Kaya nga po, kahit tayo, kinakailangan, meron tayong malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. At yan po ay nakukuha lagi sa personal nating pagdidibusyon at sa laging pagdalo ng mga gawain.
no po, doon po natin mas lalong makikilala ang ating Panginoon. So, purihin ng Diyos. Kaya, paano natin may papakilala ang Panginoon? Dapat kilalang kilala rin natin siya. Pangalawa po, dapat po maging handa daw po tayo sa kung ano man ang magiging kahinatnan ng ating pong haharapin dahil sa ating ginawang desisyon. May mga consequences po talaga pag tayo po ay talagang nagpasyang susunod sa ating Panginoon. Okay, so bawat desisyon na ating gagawin ay may kapalit. At kung ano man ang ating mapili, okay, be prepared for those consequences. Okay, so we are free to choose, but we are not free for the consequences. So malaya tayong pumili, pero alam niyo po talaga, may kahinatnan nga. Kapag willing tayo na harapin ang mga consequences na darating sa ating napiling desisyon, ang ating karakter or character qualities will increase. Yun po naman ang ikabubuti nito sa atin. Kung handa po natin harapin ang mga kahinatnan or consequences ng ating napiling desisyon, kapag talagang tayo nagpatuloy na maging alagad at nagpapaturo sa ating Panginoon, dito po daw natin makikitang nade-develop naman ng maraming bagay ang ating karakter, ang ating self-control, patience, faithfulness, yung fruit of the Holy Spirit. Kikita po nating lalago yan kung talagang tayo po ay nagpapatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero ang iba dahil sa takot sa consequences kaya hindi nagagawang makapag-decide. Buti na lang, kayo po kaibigan, pinili niyong sumunod talaga sa ating Panginoon. At dahil dyan, magkakaroon talaga ng transformation ang ating mga buhay. So, sa gospel na binasa po natin, ipinapakita dito ng ating Panginoong Hesus na ang pagdedesisyon na sumunod sa Kanya ay hindi nangangahulugan na magiging maalwan o hayahay lang o magiging masarap ang ating buhay. Okay? Talagang meron po talaga tayong mararanasan na possible na rejection, di ba? Yung parang hindi ka tinatanggap ng ibang tao. So, tandaan po natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi lahat tanggap at nauunawaan. So, it would mean an uncomfortable life. Yun po talaga. Makikita po natin yun. It would mean dying. No? Dying to our own self-will. Okay. So, makikita po natin talaga na meron talaga tayong tatalikdan din sa ating mga sarili. Gaya ng sabi ng ating Panginoong Hesus, ang sino mang gustong sumunod sa Kanya ay dapat niyang talikdan ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin araw-araw. Sabi nga po ng salita ng Diyos. Kaya nga po, yan po yung pangalawa, no? Maging handa daw po tayo kung ano yung consequences. At ito naman pala magiging daan ng pagbabago ng ating mga sarili at gayon na rin ang kalagayan ng ating buhay. Pangatlo, paniwalaan natin yung proseso kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. Okay? Meron talagang process involved. No? At kailangan igalang natin to. At kapag yung goal ng Panginoon, ang ating ninanais, then God will go with you, provide with you, will bless you, and so trust in Him. Magtiwala po tayo sa Kanya. Ang Panginoon ang mag-a-align ng ating path during the process. Sasamahan niya po tayo. Habang tayo nagpapasya na magpatuloy at hindi na tatalikod, hindi na atras, no turning back, makikita po natin talaga ang kabutihan ng Diyos. So there is denial. You must embrace. Okay? Self-denial is the center of discipleship. Yung pala yun. Kung gusto mo maging alagad ng Panginoon, talagang tatalikdan mo muna. Uunahin mo muna ang iyong pagkilala at pagsunod sa Diyos. At gayon din, no? Mahalin ng Diyos at mahalin ang ating kapwa. Okay? So, meron tayong direksyon na kinakailangang sundin. Hindi pwedeng yung sariling pasya natin ang ating sinusunod. Okay? So, kaya nga po ang ating Panginoon ay pinagsabihan itong si Pedro dahil nung sinabi ng Panginoon na siya kinakailangan ng patayin, ang sinabi ni Pedro, hindi pwedeng mangyari sa iyo yan, Panginoon. So, alam niyo po, minsan kasi, yung ating kaisipan, no, ang siyang gustong kumontrol sa Diyos, na kabaliktaran po sana ang dapat. Dapat ang Diyos ang kumokontrol sa ating mga isipan. So, there is a direction that we must follow. Okay? Following Christ is a relationship that defines all
we are to do. Ano man ang gagawin natin, no? Kung sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, dapat yan po ay nagsisimula sa pagiging selfless, dedicated na lingkod ng ating Panginoon. So, pagtulad sa guro, no? Ang tugatog ng tagumpay ng isang disipulo. So, ito ang nais natin, no? Maging katulad tayo, maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Pero, mangyayari po yan kung talagang hindi ka aatras at magpapatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, hayaan niyo pong manalangin tayo. Alam ko pong ang banal na Espiritu ay narito at marugdob na kinakatagpo ang bawat isa sa atin. Ano po? Dahil alam po natin sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at tunay na kahulugan ng buhay. Kaya tayo po'y manalangin sa Kanya. Ama naming dakila sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po'y dumudulog sa inyo. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi naging madali, Panginoon, ang mga pinagdaraanan ng isang mananampalataya. Pero alam po namin, Panginoon, may pangako ka na hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Na sa bawat paghamon at bawat pagsubok ng aming buhay, Lord, hallelujah, sinabi mo nga na sa iyo nagmumula ang tagumpay, Panginoon, sa anumang labanan na aming kinakaharap. Kaya dinudulog ko po sa inyo, Panginoon, ng aking mga kapatiran. Patuloy nyo nga pong tulungan ang bawat isa sa amin, sa aming mga desisyon na ginagawa. Banal na Espiritu, tulungan nyo po kami, bigyan nyo po kami ng karunungan, Panginoon, upang harapin ang lahat ng hamon at nang sa gayon, walang anumang balakid o hadlang ang makakapigil sa amin upang kami magpatuloy na sumunod sa aming Panginoong Hesukristo. Ang gawin ng kanyang kalooban at patuloy na maghatid ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa Diyos na dakila na aming minamahal. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging kanilang kahilingan, kanilang mga panalangin. Lord, tinatanggap po namin, Panginoon, ng lahat ng ito'y tinugon mo na. Dahil ito'y aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na pinagpala ngayong araw na ito ay magsabi ng Amen, Amen. So maraming salamat po. Magkita tayo po muli sa susunod. God bless you po and Shalom!